Marami po na iba't ibang tinatawag na New Year's resolution ang maraming tao sa panahon po natin ngayon. Subalit, sa ating mga Kristiyano, we are not doing New Year's resolution para lamang na ibigkasin natin sa ating mga sarili, kundi ito ay nagdadala sa atin sa tinatawag na pagkukumit ng ating buhay para sa ating Panginoong Diyos. Ngayong umaga ay nais po nating tanggapin ang pagpapaliwanag sa aklat po ng Lucas. Please open your Bible in Luke chapter 21, verses 34 to 36. Once again, pakibuksan po ang inyong mga Biblia kung nais nyo po. Sa Lucas chapter 21, mga versikulo 34 at 36. And now listen to the Word of God. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon na di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang ating sermon title sa umagang ito, based on Luke chapter 21, verses 34 to 36, ang pangbagong taon na pangangaral ng ating Panginoon. Once again, ang pangbagong taon na pangangaral ng ating Panginoon. Sa pagpasok natin sa taong 2025, hahanap tayo ng salita mula sa Diyos. Bilang bayan ng Diyos, naghahanap tayo ng salita mula sa ating Diyos upang gabayan tayo at ilagay sa harap natin sa buong darating na taon. Makikita natin ang gayong salita sa Lucas chapter 21, verses 34 to 36 na ating binasa. Ang mga salitang ito ni Jesus ay nagsasabi sa atin, once again, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan, at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo sa Lucas chapter 21 ay nagsasalita sa mga araw ng kanyang pagbabalik, ng ikalawa niyang pagparito. Tinapos niya ang kanyang pananalita sa isang babala. At ang kanyang babala ay sabi niya, and I quote, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. Ang salitang mag-ingat dito sa verse na ito ay kasalukuyang pautos. Kasalukuyang pautos at maaaring isalin na maging patuloy na nag-iingat. And that is the literal meaning na patuloy tayong maging patuloy na nag-iingat. Sa ano tayo mag-iingat? Sabi ng Panginoon, mag-ingat, maging mapagbantay, magkaroon ng malay sa panganib. Anong panganib ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo? Iyong sarili. So, kung mapapansin natin, ang panganib na binabanggit ngayon dito
ni Jesus Christ, hindi yung mga nakapaligid sa atin. Yung panganib na pwedeng manggaling sa ating sarili. Kung kaya't sinasabi niya, maging patuloy kayo na nag-iingat o mag-ingat kayo. So, ibig sabihin ang panganib. Anong panganib? Iyong sarili. Mag-ingat sa iyong sarili. Palaging mag-ingat sa panganib na nasa harapan mo sa iyong sarili. Alam natin na may pananaw sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming bagay ang dapat bantayan. Magkaroon ng maraming panganib na darating laban sa atin. Ang dyablo, ang masamang sanlibutan, ang huwad na aral. Subalit sinasabi ng Panginoon, bantayan ninyo ang inyong sarili. Bantayan ninyo ang inyong puso. Nagsasalita si Kristo sa atin sa mga kapatid na dinala ng biyaya sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. At sinabi niya sa atin, walang panahon sa iyong buhay na pinapayagan kang ibigay ang iyong sarili sa espiritual na kapabayaan. This is not the will of God to let go yourself na magkaroon ka ng kapabayaan sa iyong espiritual na responsibility sa iyong buhay. Sa taong 2025, tiyak na ayaw ng Diyos na maging pabaya ka sa espiritual na aspeto ng iyong buhay. Hindi yung gusto ng Lord na maging pabaya tayo sa espiritual na aspeto ng buhay natin ngayon 2025. Ang sanlibutan sa taong 2025 ay hindi magpapahayag ng pansamantalang kasunduan sa mga pagpupunyagi niyang itulad kasahulma o ayon nito. That is the purpose of this worldly pleasure. Nadalahin niya tayo sa mga bagay na masarap para sa atin. At hindi natin alam, sa pamumuhay natin, hinuhulma na tayo, hinuhubog tayo ng sanlibutan sa mga pamamaraan na gusto niyang ibigay sa atin. And this is not the will of God sa buhay po natin. Kaya nga meron tayong kaaway Ang kaaway natin, ang dyablo, ang takbo ng sanlibutan, at ang gusto ng ating mga laman. Mga kapatid, binabati ka ng Panginoon sa pasimula nitong taong 2025. Pumapasok siya sa inyong bahay, pumapasok siya sa atin, sa pamamagitan ng mensaheng ito ngayon, at sinabi niyang, anak ko, itong darating na taon, mayroon akong babala sa iyo. Dapat kang mag-ingat sa iyong sarili. You should be careful to yourself, mga kapatid. Why? Ano ang mismong tiyakang tuon sa ating sarili na dapat nating bantayang mabuti? Ito ba ay ating damit o anyo o kalusugan? Yan ba yung gustong bantayan pinababantayan ng Diyos sa atin? Siguro iniisip natin, kailangan kong bantayan ngayon yung kalusugan ko, kailangan kong bantayan yung ganitong mga bagay. Mga kapatid, once again, ano ang mismong tiyakang tuon sa ating sarili na dapat nating bantayang mabuti? Ito ba ay ang ating damit o anyo o kalusugan? Hindi. Sinabi ng Panginoong ito ay ang ating puso. Pinababantayan ng Diyos ang ating puso. Bakit po? Baka magumon ang inyong mga puso. Ang puso ang espiritual nating sentro. Ito ang espiritual nating kalagitnaan. Sabi ng Biblia sa Mateo 15, and I quote, sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalo niya at pakigapid. At sinabi sa atin ng aklat ng mga kawikaan, ang iyong puso, buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Kung ano ang iniisip ng tao sa kanyang puso, ay gayon din siya. Mga kapatid, mag-ingat sa iyong espiritual na sentro ng buhay, ang iyong puso. Baka ito ay magumon.
Ang salitang magumon na binabanggit po doon sa Lucas 21 verses 34 to 36 ay maaaring isalin na mabigatan. Pag sinabi hong magumon, ang kahulugan po nito literally ay mabigatan o nabibigatan. Kaya nga diba sinasabi, alam mo, nagumon ka na saan? Sa bisyo. Ano ibig sabihin nun? Inalipin ka na. Pero ang totoong, literal na kahulugan nito, nakapasan na sa iyo. Hindi ka na makalakad. Nandito na. Overloaded na. Yung bigat na mayroon ka, that is the meaning of magumon. Mabigatan o nabibigatan. Na ang puso ay sumasailalim sa mabigat na timbang. Ginamit ng Panginoon ang gayon ding salita sa Mateo 26 verse 43. Kung saan ay mababasa natin na si Jesus ay naratnas silang natutulog. And this is, the context is, Jesus prayed at the Garden of Gethsemane. Do you remember? Naalala niyo po ba yun? Naratnas silang natutulog. Sino? At 3 alagad na dapat magbantay na kasama niya. Sapagkat antok na sila. Literal na nagumon, nabigatan, nasa ilalim ng malaking kabigatan. Hindi nila mapanatiling bukas ang kanilang mga mata. And that is the literal. Yung bang pag-antok ka na, sabi mo, ang bigat na ng pilik mata ko, ang bigat na ng mata ko, gusto ko lang matulog. Ang pusong nagugumon ay nabigatang puso. Repeat ko po yan. Ang pusong nagugumon ay nabigatang puso. Ito ay pusong di tumutugon sa Diyos. Ito ay hindi maabot ng katotohanan ng ikalawang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, ang puso ng anak ng Diyos ay naghihintay sa pagdating ni Jesus. Kung bubuksan mo ang iyong pusong iyon, sa pusong iyon ay makikita mo ang panalangin. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Pumarito kang madali. Lalo na maipakakahulugan natin ang Kristiyano bilang isang naghihintay sa pagdating ni Kristo. Yan yung sinasabi rito na sa halip na magumon tayo sa katawa-awan, sa paglalasing, at sa mga bagay na inaalok na sa libutang ito sa 2025, ang sabi ni Jesus Christ, matuto kayong maghintay sa pagbabalik ni Jesus. Alam niyo po, kung hindi man babalik si Jesus, gusto ko lang idagdag dito, hindi natin alam kung kailan darating si Jesus sa atin upang kunin yung buhay natin. Alam niyo po ba, there are 3 kinds of coming of Jesus Christ. Number 1, literally, pagdating ni Kristo sa pangalawa na pagdating niya. Pangalawa, dumarating si Jesus Christ sa atin kapag ang salita niya ay naririnig natin. At ang pangatlo, dumarating si Jesus sa atin kapag binabawi na niya ang kaluluwa o ang buhay natin sa katawang ito upang pumunta tayo sa Kanya. Mga kapatid, sa unang Thessalonica chapter 1 verse 9 to 10, nasusundan niyo po ba ako? Mababasa natin na ang mga anak ng Diyos ay bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabi ron, upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit. Kapag binasa nyo yung Book of Thessalonica, mapapansin natin ang mga Kristiyano noon ay namumuhay. Saan? Sa pamumuhay nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero nung naranasan nila ang biyaya ng Panginoong Diyos, bumaling sila, tinalikuran nila yung Diyos-Diyosan nila, at nanampalataya sila sa Ebanghelyo ni Kristo, at yung kanilang eagerness to wait the coming of Jesus Christ ay masyadong naging extreme. Kaya nga sabi doon, ayaw na magtrabaho ng iba kasi ang gusto nila dumating na si Kristo. Kung ating mapapansin, hinintay nila ang pagdating ng anak ng Diyos mula sa langit. Kapatid, ganyan talaga ang buong buhay ng mga anak ng Diyos. Ang hintayin si Jesus. Sa ating puso, naghihintay tayo sa pagdating ng anak ng Diyos mula sa langit. Iyan ang pangunahing pananaw ng puso ng anak ng Diyos. Ginagawa tayong manlalakbay at mga dayuhan
ng biyaya na tapat na umaasa. Nananabik sa pagdating ni Jesus. Iyan ang ating hangarin. Iyan ang ating pinapahalagahan at inaasahan. Why? Alam niyo mga kapatid, lagay natin sa puso natin. We are the pilgrimage in this world. Manlalakbay lang po tayo sa mundong ito. Tama po ba? Tayo po ay hindi ho permanente sa mundong ito. Kumbaga sa kategorya, tayo ho ay hindi ho basta tayo magmamigrate dito sa mundong ito. Tama po ba? We are mga tinatawag na mga turista lang tayo sa mundong ito. Whether you like it or not. Si Timothy, nung maliit pa, kasi nung pumunta yung mama niya sa abroad, kung di ako nagkakamali, si Timothy grade 4. Kapag hahatid namin yung mama niya doon sa airport, pag uwi namin hanggang doon sa airport, pauwi rito, iyak ng iyak. Bakit? Kasi mamimiss niya yung mama niya. Ako yung punto. Sabi ko sa kanya, bay, uuwi din yung mama mo. Sabi ko, dahil hindi siya maninirahan doon. Ang punto natin dito mga kapatid ay ito. Tayo pong lahat dito, ginagawa tayong malalakbay at mga dayuhan ng biyaya na tapat na umaasa, nananabik sa pagdating ni Jesus. Iyan ang ating hangarin. Iyan ang ating pinapahalagahan at inaasahan. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, mag-ingat baka ang inyong puso ay mabigat ang lubha sa mga bagay at mga alalahanin ng iyong buhay sa 2025. Na mawalan ka na ng ugnayan sa katotohanan ng pagdating ng Panginoon. Ang iyong puso tulad ng pagod na talukap ng mga mata na antok ay kusang sumasara at nagiging walang tugon sa dakilang katotohanan na iyo bilang mananampalataya ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kasi sinasabi ni Jesus Christ dito sa chapter 21, ano sabi ron? Ang sabi niya ay ito, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yon na hindi handa sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Mga kapatid, pagpatuloy ko ang pagbasa sa paragraph 4 ng page 2. At ang Panginoon ay nagsalita ng dalawang kabigatan o dalawang bigat na maaaring magpabigat sa ating puso sa taong ito. Ano ba yung pwedeng maging posible na magpabigat sa puso natin? Ano ba yung posible na magkaroon tayo ng tinatawag na pinag-uusapan yung pagiging magumon tayo? Ang una ay labis na kalayawan sa mga bagay. Labis na kalayawan sa mga bagay. Di ba yung sabi niya, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan, paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito? Ang una ay labis na kalayawan sa mga bagay. Ang pangalawa ay pagiging abala sa mga lehitimong alalahanin. Ano ito? Legitimate po na mag-alala tayo na paano ko pag-aaralin ng aking anak? Paano ko susustentuhan ang panggatas ng baby? Paano ko mababayaran ang mga bayarin ng tinatawag na mga due date, monthly dues na meron tayo o monthly bills na meron tayo? Mapapansin mo na sa tekstong binanggit sa iyo sa pasimula ng programa ng ating Panginoon ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na nauuwi sa dalawang kategorya. Ginagamit ng Diyos ang salitang katakawan. Ano yung isip ito? Sabi niya, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan. Ang salitang iyon ay tumutukoy sa di magandang pakiramdam na nakakakuha ng isa matapos siyang magpalabi sa kanyang sarili sa lehitimong pagkain at inumin. Ano nangyayari? Siya'y inaantok. Hindi siya makapag-isip o nagkakaroon siya ng pagkahilo, ng sakit ng ulo at hindi makakilos. We just experience sa nakaraang mga seasons,
na dumating na ito na nasobrahan ka sa katakawan na para lang pangit pakinggan. Nagkaroon ka na ng tinatawag na tumaas ang kolesterol mo, lahat naranasan mo, and after that parang iba na yung pakiramdam mo. Yun yung gustong ipakita sa atin dito, na parang pinapakita sa atin dito na baka magumon ang inyong puso sa katawawan. Ang salitang iyon ay tumutukoy sa di magandang pakiramdam na nakukuha ng isa matapos siyang magpalabis sa kanyang sarili sa lehitimong pagkain at inumin. Siya inaantok, hindi siya nakakapag-isip, o nagkaroon siya ng pagkahilo at sakit ng ulo at hindi makakilos. Napakarami ng kanyang ipinasok, kaya ngayon siya ay may sakit. Pinasok na pagkain. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, baka magumon ang inyong mga puso sa kalasingan. Iyan ang kasalanan ng pagiging lasing. Iyan ang masamang kasalanan na sinasabi ng Biblia na gawa ng laman. Galatians 5:21. Lahat po na yon ay naroon. Ang mga gawa ng laman ay ang mga ito. In-highlight ko po, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbababala noong una na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang kalasingan ay ang pagsira sa isip, ng pag-iisip. Totoo naman po, di po ba, pag lasing ka? Ito ang pagkawala ng hamak at maruming kilos at salita. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon na ang iyong puso ay maaaring magumon sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. Tinutukoy niya ang mga bagay na mahalaga sa kanilang sarili. Hanggang tayo ay nasa laman, kailangan natin ng pagkain at pananamit, pera at tirahan. Tama po ba? Kailangan natin yan. Ulitin ko mga kapatid, hanggang tayo ay nabubuhay o nasa laman, kailangan ng pagkain, kailangan ng pananamit, kailangan ng pera, kailangan ng tirahan. Lahat ay mabuti sa kanilang sarili. Tama po ba? Subalit kapag ang mga ito ay nawala sa lugar, sila ay nagbubunga ng pag-aalala. Yes, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng damit, dahil nabubuhay tayo rito. Pero kapatid, kapag ang mga ito ay nawala na sa lugar o nawala na sa wisyo, sila ay nagbubunga ng pag-alaala. Tama po ba? Nag-aalala na tayo. At kapag ang puso ay sakmal na ng mga alalahanin, kung gayon, ang pusong iyon ay hindi namumuhay sa katotohanan sa pagdating ng Panginoon. Sabi nga ho ni Paul sa 1 Timothy chapter 6, marami nang nalayo sa Panginoon dahil naghangad sila ng pananalapi. Kaya ang sabi ron, ang sino mang naghahangad na magkamang na sa lapi sa anumang paraan ay malalayo sa Panginoong Diyos. Tawag niyo po ito, money is not bad, pero kapag hindi natin na-handle ito ng tama at ang puso natin ay kinain na ng alalahanin dahil gusto natin ang mga bagay na lumalagpas pa sa mga hindi natin kaya, napapabayaan natin ang spiritual na aspeto at relasyon natin sa Panginoong Diyos. Ngayon, sinasabi ng ating Panginoon, kilala kita. Kilala tayo ng Diyos. All-knowing God siya. Omnipresent God siya. Omniscient God siya. Sinasabi ng Panginoon, kilala kita. Alam ko kung ano ang buhay mo. Alam ko ang lahat ng panganib na darating sa iyong puso. Tama po ba? Alam nyo, alam ng Diyos kung ano yung darating na panganib sa puso natin. Why? Because God is omniscient God. Alam ng Diyos ang future ng bawat isa sa atin. If you were in Jeremiah chapter 29 verse 11, ano sabi niya? Ako lamang ang nakakaalam ng mga bagay na inihanda ko para sa inyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sabi niya, ako lamang. Alam mo ba, paglabas natin dito kung ano yung mangyayari sa atin? Bukas, alam pa natin yung mangyayari sa atin? Nagpaplano tayo
Pero ang Diyos pa rin po ang nasusunod. Ibig sabihin, kilala tayo ng Panginoon. Kaya kilala kita, sabi ng Diyos. Alam ko kung ano ang buhay mo. Alam ko ang lahat ng panganib na darating sa iyong puso. Kapatid, kaya sa taong 2025, dapat mong ingatan na ang iyong puso ay hindi mabigatan. Hindi tumugon sa ilalim ng kabigatan ng dalawang bagay. Ano ito? Labis na kalayawan. Sa mga tila ninanais lamang ng iyong puso't laman. Amen po ba? Mag-ingat ka dyan. Kasi baka sobra na yung kalayawan na iniisip mo. Nang ito na lamang yung gusto ng puso at laman mo. At labis na pagiging abala sa mga alalahaning panlupa. Until such time na hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagme-meditate ng Word of God, hindi ka na pumupunta sa panambahan tuwing araw ng Sunday, hindi ka na nagpa-participate sa mga weekdays, prayer meeting and discipleship, at ayaw mo na paglingkuran ang Diyos. And this is the warning of Jesus Christ to us. Ang pagkain, inumin, pananamit, at tirahan ay hindi mali. Dahil kailangan natin ang mga iyan. Alam natin iyan. Ang sagot sa mga bagay na ito ay hindi paghihigpit sa nais natin. Na tinitingnan natin ang mga ito na kalayawan na para bang salungat sa kaligtasan. At ang iniisip natin na espiritual, ang ipagkait sa ating sarili ang mga lehitimong bagay na panlupa. Pagkatapos, marahil ay sasabihin natin, ang pag-aasawa ay nasa ibaba ng mataas na pamantayan ng kalinisan. Kung gayon, ang maging matandang binata o dalaga ay banal. O, ang masarap na pagkain ay hindi espiritual. Ang kailangan lang natin gawin ay kumain ng tinapay at tubig. Hindi natin kailangan ng mga pampalasa at pagkain inihanda ng maganda sa paningin at binudburan ng masarap na pangibabaw. Iyan ay mali. So we are not against, kapatid, na mag-aasawa ka. That is the teaching of the Word of God. Tama po ba? Hindi mo sinasabi na masama ang kumain ng masarap. And in fact, God gave us taste to appreciate yung mga nalalasahan natin. Kasama ng 5 senses yan. Tama po ba? Okay. Yung mga bagay na tingin natin temporarily nagbibigay ng pleasure sa atin, hindi ho mali ito. Okay? So ano ibig sabihin dito? At nagbababala ang Biblia laban sa gayong pag-iisip. Sinabi ng Biblia sa unang Timoteo chapter 4 na maaari nating tanggapin ang lahat ng bagay nang may pasasalamat. Kung may masarap na pagkain, we should be thankful and grateful to the Lord. Amen po ba? Kung meron po tayong anak o kaibigang nag-asawa, makikisaya tayo sa kanila. Hindi mo masama yun. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 4 na maaari nating tanggapin ang lahat ng bagay nang may pasasalamat. Ang ating Panginoong Hesukristo ay pumunta sa isang kapistahan. Tama po ba? Pumunta siya sa isang kasalan. Si Levi ay naghanda para sa kanya ng handa sa kanyang pagbabagong loob. Si Levita ho, tama po ba? Naghanda siya. At sa handaang iyon, ang Panginoon ay kumain at uminom. Pumasok siya sa lehitimong kagalakan at sa lehitimong kasiyahan ng mga bagay na panlupa na nilikha ng Diyos. Jesus Christ is not gay. Tama po ba? Nung nagpunta siya sa kasalan, ando siya. Nung nagpunta siya kay Mateo, pinaghanda siya, kumain siya. Of course, alam natin, yung limitation ng ating Panginoong Jesucristo, ang pinakikita niya rito, natin dito, hindi yung masama ang mga bagay na lehitimo, na mga bagay na nasisiyahan tayo, di po ba? May mga bagay na ganito na dumarating sa atin, we should be thankful and grateful sa ating Panginoong Diyos. Pero meron po akong babala, ang kasunod. Subalit ang babala ay ito. Ang puso ay maaaring magumon
sa labis na kalayawan. Kung kaya't nagsisimula tayong mabuhay at mahila nang may napakadwag na panlasa sa mga bagay ng sanlibutan ito. Iyan ay tinatawag na kasakiman, katakawan, pagkahibang sa kalayawan, upang matangay ng mga alalahanin ng buhay na ito at maging maliban sa iyong sarili, kaya ikaw ay nabibigatan. Iyan ang malaking panganib. Dahil kapag ikaw ay nabigatan at iniisip lamang kung ano ang iyong ikasisiya, tungkol lamang sa mga bagay nitong kasalukuyang buhay at pagkakaroon ng sapat nila, at ganap mong ibinibigay ang iyong sarili sa paghahanap ng mga bagay na iyon. Lahat ng iyon ay maglalagay sa iyo sa espiritual na pagkatuliro, ng espiritual na kalasingan. At sinabi ng Panginoon, ang araw ng aking pagbabalik ay darating sa inyo nang hindi namamalayan. Para saan ka nabubuhay? This is our question. Para saan ka nabubuhay? Ano ang hinahanap ng iyong puso? Ito ba ay paghahanap ng higit na kalayawan sa buhay na ito? O ng Panginoong Hesus at ng kanyang pagbabalik? Ang malaking panganib na nakikita ng ating Panginoon para sa mga naghihintay sa kanyang pagdating ay mawalan sila ng tuon sa kanyang pagbabalik at unti-unti di napapansin ng pagiging busog sa mga bagay at mga alalahanin ng buhay na ito. Isuko ang pag-asa sa kanyang pagbabalik. At ang araw ay darating sa atin na di namamalayan. Ito ay papasok na parang tayo ay mahina at walang pakiramdam. Mahimbing na natutulog. Ito ay tunay na panganib, sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang huling araw ng aking pagbabalik ay magiging silo na darating sa kanilang lahat na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Para sa sama-sama, ito ay magiging silo. So sa mga hindi po tunay na mananampalataya, ito ay isang patibong na akala nila ang buhay dito sa lupa ay magsaya, kumain at uminom. We as a Christian, hindi sinasabing masama ang mga bagay na lehitimong nagbibigay sa atin ng kasiyahan with moderately. Pero ang ating pinaka-iniisip ay lagi tayong prepare sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos. Amen? We always prepare sa pagkuha ng Lord sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Kasi anytime, pwede tayong kuhanin ng ating Panginoong Diyos. Gagawa ng silo. Ang silo ay isang bitag. Ulitin ko, ang silo ay isang bitag. Ano ang magandang silo? Dalawang bagay. Pain. Kapag gusto kang siluin, meron pong dalawang bagay na ang ibig sabihin ng pagsilo. Ang pagsilo ay hindi po pagpapakita ng pangit. Tama po ba? Kapag gusto kang siluin, ang ipapakita sa iyo ay maganda sa iyong paningin at pakiramdam. Kaya dito nilagay ko dalawang bagay. Pain, isang bagay na masarap at ang anyo ng kaligtasan o ang kawalan ng banta. Kung nais mong makahuli ng gansa, alam niyo gansa? Okay. Hindi mo ikakalat ang silo kasama ng mainit na baga at ng matulis na palaso at lahat ng iba pa. Hindi. Maglalagay ka ng pumutok na mais at ilang malambot na dayami. Gagawa ka ng silo. May mga espiritual na silo, sabi ng Panginoon. Ang silo ay kapag ang iyong puso ay nabihag at nagumon sa mga bagay na makalupa. Yan ang bihag, yan ang silo. At hindi ka makakawala. Okay? At ang iyong puso ay nasasakmal ng mga alalahanin at pagkabalisa. At hindi inaasahan mo ang pinakamasama. Nahawakan ka ng silo at hindi ka makakawala. Paano nagagawa ni Satanas na di mapansin ng mga tao ang nalalapit na kahatulan ng Diyos na mapapasa kanila? Sa pareho ring paraan, nasusunugin mo ang isang lungsod.
Hindi mo susunugin ang isang lungsod ng paghudyat sa mga sundalo sa pader. At pupunta ka sa kanila at titiyakin sa kanila na ang lahat ay mabuti. Lalapit ka hanggang kaya mo. Ibibigay mo sa kanila ang lahat ng ninanasa ng kanilang puso. Sasabihin mo, uminom ka pa ng isang basong champagne at matulog ka mula ngayon at babantayan ko ang mga pader ng iyong lungsod para sa iyo. At habang sila'y natutulog, susunugin mo ang lungsod hanggang maabot. Ibig sabihin, that is the strategy of Satan. The strategy of Satan, hindi mo basta papakita niya sa iyo na hindi masarap, hindi maganda. This is like in the time of Eve, in Genesis chapter 3, kung paano niyang inakit si Eva sa magagandang pananalita niya. Very convincing, di po ba? Sabi niya, hindi totoo yan. Kaya ano yung naging desisyon ni Eva? Sabi ni Eva, nagdesisyon siya na mainam na maging marunong, di ba? Tapos sa paningin niya, masarap ang bunga ng punong kahoy na naiyon. So, ang silo, kaya nga, di ba, parang ito na lang, para mas maintindihan natin. Kapag ka mamimingwit ka, hindi mo naman lalagay yung simalang abud eh. Tama mo ba? Ang ipinapakita mo, yung pain mo. Ganun ka lang, ganun, di ba? So sabi naman ng isda, sarap nito bulati di ba? Hindi niya alam, kapag kinain na niya, yung bulati na yun, di ba? Ang nangyayari sa kanya, masisilo na siya ng nasima, di po ba? So, hindi mo magpapakita sa Satanas na very dangerous yung gagawin mo. Tama po ba? Ang lagi niya sasabihin sa'yo, pleasure, masarap, lahat ito yung mangyayari, pero hindi mo alam kapag ka ginawa mo na yung mga bagay na yon, nasilo ka na ni Satanas. Ganun ang ibig sabihin. Kaya nga, kung kukonquerin mo, sabi dito sa ating pinag-aaralan, isang lugar, hindi mo sasabihin, kukonquerin namin yung lugar ninyo, susunugin namin yung bahay. Meron bang gano'n na nagplano, susunugin yung bahay, sasabihin? Hindi ho. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang estratehiya. Mga kapatid, ngayon, gamitin mo yan sa iyong puso at sa iyong buhay. Sinabi ni Jesus, kasakiman ang itoon ng iyong puso sa makalupa, sa pagkabalisa, sa pag-aalala hanggang sa mawala ka sa iyong sarili. Gagawin kang walang malay tao patungkol sa katotohanan ng pagbabalik ng Panginoon. Ang panganib ay sa taong ito, ikaw at ako'y ay nasa pananaw ng sanlibutan. Ang pananaw ng sanlibutan ay, ang mahalaga ay ang aking kalayawan. Yan yung gusto ng sanlibutan, mahalaga. Yung kalayawan mo na susunod. Di po ba? Ang pinakamahalagang bagay ay matatag tayo. Yan ang lagi sinasabi. May pera tayo. At nasisiyahan sa kalayaan. Yan yung gusto nating ng mga tao. Laging sinasabi, ang mga tao ay ito. Ang pinakamahalagang bagay ay matatag tayo, may pera tayo, nasisiyahan tayo sa kalayaan. Iyan ang pinakamahalagang bagay, sabi nila. Ang pagdating ni Kristo, ang wakas ng sanlibutan. Kahatulan ng Diyos sa kasalanan. Walang saysay sa lahat ng iyan. Iyan ay katawa-tawa. Ang kailangan natin ay ang kalayawan lang natin. Ang ating katiyakan at isang mabuting ekonomiya. Yan yung gusto ng mga tao. Pero sabi ng Panginoon, ngayon tingnan ninyo kung ano ang mangyayari sa kanila. Mauhuli sila ng araw na di namamalayan. Ito ay darating sa kanila gaya ng paglagot ng isang silo. Sila ay mauhuli. Ngayon, sabi ng Panginoon, mag-ingat sa iyong puso. Nakita mo, naunawaan ng Panginoon kung paano tayo mapagalit? Alam niya ang ating kalagayan. Alam niya kung paano tayo binuo. Sa isang napaka-practical na antas, alam niya iyan. Alam ko, halimbawa, na kapag pinuno ko ang aking sarili ng pagkain, hindi ako makakapangaral sa araw ng Panginoon ngayon. At hindi ako makapanalangin. Busog na tiyan at mainit, makatulog ako. Ang mga bata ay maaaring naglalaro at gumagawa ng pagkakaingay sa buong bahay.
ngunit hindi ko naririnig. Sabi ni Jesus, mayroong spiritual na aral dyan. Dapat mo itong isapuso. Hindi lamang siya nagbabala laban sa katawan at kalangsingan sa ating buhay, na para bang sila lamang ang tanging mga kasalanan na kailangan nating bantayan. Kung sinasabi niya na ang sanlibutan sa ating laman ay palaging nagsasabi sa atin, ang buhay na ito ay kasiyahan. Ang kaligayahan ay natatagpuan sa kung anong kinakain mo at kung anong mayroon ka, sa kung ano ang iyong anyo at sa perang kinikita mo. Kung mayroong kang mga problema, kami na ang bahala dyan. Alkohol at pulutan, mga bagay, pagpapakasawa. Kaya sinabi ng Panginoon, gaya ng mga araw ni Noe, sila ay kumakain, umiinom, nagbili sila ng lupain, at sila ay nag-aasawa, at sila ay binigay sa pag-aasawa, nagpatuloy lamang sila ng nagkakasayahan hanggang sa wakas, ang tubig ng baha ay nilipol silang lahat. Ganyan nangyari sa panahon ni Noah Sa panahon ni Noah, lahat ng tao ay nagsasaya sa gusto ng laman nila. Hanggang dumating ang baha at nilipol sila. Kaya sabi ng Panginoon sa huling araw ay magiging pagpapakasawa sa laman at pagnanasa. Hinahanap na mabusog ang kaluluwa na maglalagay sa mga tao sa pagkatuliro patungkol sa pagdating ng Panginoon. Narinig mo ba ang salita ng Diyos? O ikaw ba ang uri ng tao na nakakarinig ng salita ng Diyos kapag linggo o sa buong sanlinggo? At ipapatong mo ang iyong ulo sa unan at maghihilig ka at lahat ay nakalimutan mo na? Yan ba yung gusto ng Lord? Na andito ka ngayon, nakikinig ka ng salita ng Diyos, and later on, paglabas natin dito, nakatulog na tayo, wala na, hindi na natin naalala itong pinag-uusapan natin. Paano natin pananatilihin ang pagbabalik ng Panginoon sa ating mga mata? Sabi ng Panginoon, subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin. This is our antidote para po sa mga bagay na inaalok ng mundong ito. Sa mga silo na nilalagay na sa libutang ito, kailangan nating maging handa sa bawat panahon. Kailangan nating manalangin. Kailangan nating maging gising. Ang utos ay maging handa sa bawat panahon. Maging listo. Iyan ay nangangahulugang siyempre na tinitingnan natin ang ating buhay araw-araw sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Mamumuhay ka, titingnan ang iyong sarili, titingnan mo ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananaw ng banal na salita ng Diyos. Paano ka mananatiling may malaya sa espiritual na katotohanan sa kasalukuyang sanlibutan, na kumukutya at nanunuya sa mga katotohanan ito? Paano mo iiwasan ang pamimilit ng sanlibutan upang hubugin ka ayon sa impluwensya nito at pigain sa iyo ang pag-asa ni Jesus? Paano mo gagawin niyan? Kailangan mong magbantay. Be watchful. Amen po ba? Be aware and be watchful spiritually. Dahil ang takbo ng sanlibutan ay nagngangalit sa atin. Ang gawa ng dyablo ay laging nakabantay sa atin. Magbantay kayo sapagkat ang kaaway ninyo na ang dyablo ay parang yung umaatungan. Ang sabi sa Epeso, maging handa kayo sapagkat ang inyong kalaban ay mga bagay na nasa himpapawid, ang mga espiritual na naghahari ngayon. Mga kapatid, kailangan nating maging gising. Yan ang kailangan natin. Kailangan
mo magbantay. Iyan ay nangangahulugang kailangan mo ang mga kasulatan ng Diyos o ang Biblia upang aralin at pakinggan. Kailangan ninyong maging mga lalaki at mga babae at mga bata na mapanalanginin. Ibig sabihin, mga bata, basahin ang inyong Biblia. Ibig sabihin, mga magulang, basahin ang kasulatan. Ibig sabihin, tapat na dumalo sa bahay ng Diyos mula sa Sunday School at Sunday Worship sa araw ng Panginoon, kung saan ang salita ng Diyos ay siniseryoso at pinipaliwanag sa buo nitong kagandahan. Magbantay at palaging manalangin. Manalangin! Tunay na panalangin! Ang panalangin ang daan kung paanong pinananatili tayo sa buhay ng Diyos sa pag-asa kay Jesucristo. Iyan ang tanging paraan upang manatiling nakaugnay sa katotohanan, ang katunayan ng mga bagay na di nakikita. Dapat kang higit sa panalangin kung pangahawakan mo ang mga katotohanan iyon. Sa gayon, ay ibibilang ang karapat-dapat, sabi ng Panginoon, upang matakasan ang lahat ng mga ito na mangyayari at makatayo sa harap ng anak ng tao, which is si Jesus Christ. Ikaw ay ibibilang na karapat-dapat, literal na manaig. Malampasan mo, sabi ng ating Panginoon, malampasan mo sa pamamagitan ng aking biyaya lahat ng mga panganib na ito. Iingatan ko kayo hanggang sa dulo. Ikaw ay mananaig. Tayo ay mananaig dahil ito ay kanyang gawa. Ngunit ito ay gawa rin na gumagawa sa atin upang tayo manabik at hanapin ang mga bagay na nasa itaas. At ninanais nating makatakas sa kahatulan na darating dito sa kasangkuyang sanlibutan. Hinahanap nating tumakbo mula sa kahatulang iyon at mula sa mga kalungkutan at mula sa walang hanggang impyerno. Ninanasa nating makatayo sa harap ni Kristo sa kanyang kalwalhatian. Handa ka na ba sa taong ito na 2025? Binuksan ng Panginoon sa atin ang kanyang salita ng ilang sandali. Ang katotohanan na nahaharap sa atin sa taong ito, sabi ng Panginoon, magkakaroon ng walang tigil na paikipagdigma upang pabigatan ang iyong puso ng labis na pagpapalayaw nitong kasalukuyang buhay upang mahulog ka sa pagkatuliro patungkol sa kanyang pagbabalik. Narinig mo ba ang kanyang salita? Sinabi ng Panginoon na kailangan mong magbantay at manalangin palagi upang ikaw ay ibilang na karapat-dapat sa harap ng anak ng tao. Pakinggan natin ang salitang ito sa biyaya ng Diyos. Pagkatapos sa biyaya ng Diyos,
ang taong ito ng 2025 ay magiging mabunga sa kanyang ikaluluwalhati. Kaya sa taong ito ng 2025, ikaw at ako ay maglalakbay tungo sa pag-asa. At ang pag-asang iyon ay magiging mas tunay. Makikita natin na ang pag-asa ng matuwid ay kagalakan. Amen? Makikita natin na ang pag-asa ng matuwid ay kagalakan. Hindi tayo magiging kahiya-hiya, kundi mananagumpay. Amen? At pinagpala dahil nagpapasakop tayo kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat dito po sa aming tinanggap na paliliwanag sa Lucas chapter 21 verses 34 to 36 ay nagbigay ng aral ang aming Panginoong Hesus na lagi kaming maging gising at handa sapagkat ang nais nyo ay hindi kami mabihag, hindi kami masilo ng inaalok ng dyablo, ng takbo ng sanlibutan o gawa ng laman. Panginoon, nais ninyo na kami ay laging magbantay sa aming mga sarili, sa mga bagay na magpapalayo sa amin, sa relasyon at pananampalataya kay Kristo. Bantayan namin ang aming mga sarili sa mga tila tingin namin ay nakasisiya sa amin o makabubuti sa amin, subalit sa panuntunan ninyo at ng inyong salita ay taliwas sa kagustuhan ninyo. Panginoon, tulungan niyo palagi na sa pagbabantay ng aming mga sarili, ay gawin naming bakod ang inyong mga salita na siyang magbubukod sa amin sa mga mali na tahakin at mga gawain at kaisipan na inaalok ng sanlibutang ito. Nais ninyo magbantay kami at bantayan namin ang aming mga sarili sapagkat nagpapakita ito na kami ay aware sa kabanalang gusto ninyong mangyari sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, alam namin na ang taong 2025 ay nakaka-5 araw pa lamang, Panginoong Diyos. Meron pang natitira na 360 days, Panginoong Diyos. At hindi namin kakayanin ang mga bagay na pwedeng mangyari sa aming mga buhay without you. That's why patuloy na ang prayer namin ay ang sinabi ni Jesus Christ, without me, you can do nothing. Otherwise, magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob ni Kristo sa amin. At Panginoong Diyos, hayaan nyo na anumang mga alalahanin na pwedeng maging kasangkapan ng kaaway upang panghinain ang aming pananampalataya, upang panghinain ang aming relasyon sa inyo, o i-disconnect kami sa inyong church, o sa ministry na mayroon kami, o sa mga bagay na pang-spiritual. Nawa po, gabayan, bantayan, lagutin nyo ang lahat ng ito, upang nasa ganon ay hindi kami mapahamak. Panginoong Diyos, alam namin na ang sino ng kaaway ay walang iba kundi ang inaalok ng sanlibutang ito. Alam namin na hindi niya ipapakita na ito ay masama, pangit, hindi masarap. Alam namin na ang kaaway ay laging nagpipresent ng maganda, ng tila masarap, ng tila mga bagay na makakapag-enjoy sa aming mga sarili. Pero kapag nagawa na namin yon, andon ang pinaka-pagsilo ng kaaway. That's why, Lord, give us discernment this 2025 coming from the Word of God. Na nawa po ay mamuhay kami sa ilalim ng pagiging dakilang pastol ni Jesus. Nawa po mamuhay kami sa dakilang instruction ng kanyang mga salita. At higit sa lahat, patuloy na i-desire namin na ang aming mga sarili ay laging ang puso ay nakasentro sa inyo at sa inyong iglesia at sa inyong gawain. Nawa po, as we continue to lead this 2025, patuloy nyo kaming samahan at bigyan ng wisdom sa lahat ng mga activities ng aming mga buhay, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa pagpapamilya, sa paikipag-ugnayan namin, Panginoong Diyos, sa pagninegosyo, everything na maaari namin gawin. Nawa po, samahan niyo po kami
At nawa po mag-glorify palagi ang inyong pagiging Diyos sa aming mga buhay to reflect you in our daily lives, Panginoon, sa mga gagawin namin sa aming mga buhay. Kaya Lord, ang taong 2025 ay pinagkakatiwala namin sa inyo because you are omnipotent God. Powerful God kayo. You are omnipresent God. Nasa lahat kayo ng lugar. You are omniscient God. Alam nyo ang lahat ng bagay. Thank you for your nature and attributes, Panginoon, na dapat namin panghawakan. Kaya Lord, tinatanggap namin ang mga salita nyo at ilalagay sa aming puso't isipan at aming ipamumuhay ayon sa inyong kalooban. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay.